has 20 years ago been invalidated as basis for people's initiative. Yan. Sir, pwede ba ikabit yan dun sa tanong na yan? Bakit ikaw pumunti? Pwede ikabit sa tanong na bakit nadagdagan ng budget nila ng 12 billion? Na, di ba sir, nadagdagan sa budget? 12.9. 12.9. Supposedly for next year, but may also be used, di ba wala namang sinabi na specifically for the election next year? Pwede din siya magamit sa... Yung line yata doon, line na referenda, plebiscite, people's initiative, and other preparatory election activities. Yun yata yung line doon. Sana hindi nila malimutan na a budget is a law and it also had the participation of the Senate. Di ba? Boy, yan ang magandang tanong kasi dapat ata savings na muna bago mo ma-realign. Kasi may item yun may linya nga yun hindi naman yun naka-lump sum Kaya nga, di ba binabantayan nga namin sa budget process ang lump sum Ayaw natin ng lump sum kasi nga ang lump sum nagagamit sa anong gusto mong gamitin. Tapos ganun ang interpretation niya, nalininya na nga namin Pwede pa pala niyang ilipat saka kung saan-saan. Dapat, pwede yan. Dapat savings muna. And may technical definition din ang savings. Pero kaya nga, the line is for election preparation, 2024 lang ngayon, ang election is 2025, imposible ka magka-savings. Hindi pa tapos yung election Kaya malabo yung ganong reasoning. That's one of my, kasi siyempre magdi-discuss din kami with other practitioners, nakikinig din naman tayo sa mga taong mas magagaling, marunong. Pero yan ang alam ko sa naalala namin ni Atty. Mandig sa law school, prohibition. Petition for certiorari and prohibition, most likely prohibition, pagbabawal. Kasi ministerial duty daw Saan galing yun? Yun lang yung tanong, ganun lang kasimple. There is an agency of government. Sabi, I'm performing a ministerial duty. Ito lang. It is a citizen of the republic, taxpayer, nagtatanong. Saan galing yung duty na yun? Simple as that. Sa fiscal PC ba o duda ba kayo sa Well, yun na nga. Sa hearing ni Senator Amy Marcos, sana andun din ang COMELEC para matanong natin directly. Bakit ba parang alam ng EO anong mga election officers, ano yung gagawin nila? Tapos kung merong EO na present doon, tatanungin din natin, kilala ba ninyo yung nag-submit? Sino ba sila? Pero sa ngayon, duda kayo? Yeah, because 100 plus na yata ng districts nag-certify na. So parang alam nila yung gagawin. Ako hindi ko maintindihan saan galing yung instruction, ba't alam nila yung gagawin? Alam mo yung pagkokolekta ng signature, kunyari private effort yan, hindi mo naman mapipigil yan Basta kung may order na galing sa isang korte to prohibit the COMELEC from entertaining the submissions, di yung taong nagpapaikot dyan ng pirma, parang linuloko niya yung mga pinapapirma niya kasi this amounts to nothing. That's a political solution. Political solution, mag-utos siya at sundin siya. Okay. Pero dapat ang mga senador, hindi kami nakadepende lang doon. May maiba kaming kilos. Like ako, as a lawyer, sa legal action ako. Pero actually, pagbalik nila Senate President, interviewin nyo sila kasi parang may lidak yata ngayon So, sila na kunin nyo na yung, binibigyan ko na kayo ng tip kung anong itatanong nyo doon. Sir, pero ultimately, with all the circumstances, like may national machinery, yung COMELEC moves, tapos yung, lahat na lumalabas ngayon, pinsan pa niya ang speaker,
Well, ako kasi, okay, I have not been dealing with the president, di ba? Hindi naman ako, as a minority leader, hindi naman ako pumupunta sa mga patawag niya na meeting. So, mas maganda tanungin yung mga kasama kong mga senador who belong to the majority, who have been present in those meetings, who have been interacting with the president, kung ano yung nakikita nila, napansin nila, or kung ano yung narinig nila, ano yung sinabi, ano yung interpretation nila sa body language. Wala kasi ako doon, kaya medyo hindi muna ako makakomentaryo ngayon. But I believe that there is an important meeting ngayon where senators, nakaharap ang Pangulo. Let's wait. I will wait for report from my colleagues kung ano na yan. Pero bilang Okay. politiko, sir, bilang politiko sa mga political Okay, bilang politiko, disappointed lang ako dahil siyempre, ako kahit minority kami, isang bansa lang naman tayo eh. We want our country to succeed. Our country will succeed only if the administration succeeds. Pero ang gulo eh. Bakit ganito? I mean, ang daming problema ng taong bayan, pwede naman by law sagutin. Minimum wage, pwede naman yan by law eh. Production ng pagkain, si DA lang, ayusin lang nila yung ano nila, makaka-improve na tayo sa production ng pagkain. Maraming problema ng taong bayan, pwedeng sagutin by law. Bakit papayagan ng presidente na mabulabog yung administration niya ng ganitong issue na People's Initiative pa na parang ginamit ng mga members of Congress ang mode for the people, tapos yung subject matter ng People's Initiative, tagong-tago ang plano. It is about procedure. That's why magdududa ka, is it really a People's Initiative? Ang top of mind ng people? Procedural amendment to the Constitution? Sana the President should have nipped this in the bud. Pero lumaki na ng ganito, it's still not yet too late. I hope productive yung meeting kanina. Sir, ano yung the president should speak out na? Kasi parang yung mananahimik po niya, lalo nagpapagulo. Hindi ko alam kung nanahimik nga siya o nagsalita na siya because I was not in the meeting. So let's ask the Senate President. Sir, yung mga concerned citizen and academic magsasalwara ng prayer rally against the People's Initiative, an identification ba ito, sir, na na-enlighten na yung público? Dahan-dahan. Kasi nga, kailangan may mag-speak out eh. Kasi Constitution pinag-uusapan eh. Medyo yung subject matter, medyo mataas masyado eh. So, dahil sa siguro 24 senators na nagsasalita rito, tsaka sa tulong din